Patuloy kayo nga nakasubaybay sa ating programang Health and Travel at Serbisyo Publiko kasama ang iyong Agaran Serbisyo Lady dito sa DWBL 1242 kHz ang radyo ng Serbisyo Publiko at sa ating mga Facebook at YouTube accounts follower. Magandang umaga po sa inyo. Ang programang Health and Travel at Serbisyo Publiko ay hatid sa atin ng Pag-ibig Fund, tapat na serbisyo mula sa puso. Ang oras sa buong Pilipinas ay ganap ng 9:48 ng umaga, hatid sa atin ng Pag-ibig Fund, tapat na serbisyo mula sa puso. Narito naman ang isang balita na dapat po ninyong malaman. Sa San Juan City, nagpatupad ng mga pagbabago sa Wata Wata Festival 2026 upang masiguro ang kaayusan at kaligtasan. May mga pagbabagong ipinatutupad ang pamalaan lungsod ng San Juan sa pagdaraos ng Wata Wata Festival 2026 bilang bahagi ng pagsisikap ng gawing mas maayos, ligtas at organisado ang isa sa pinakakilalang pagdiriwang sa bansa. Ayon sa lungsod, ililipat ngayon June 23. So ngayong araw na to, June 23, 2026, ang ilan sa mga pangunahing aktibidad ng pista na karaniwang ginaganap June 24, 2026. So bukas na to, 22 kahapon, di ba? O tama, bukas ang June 24. Bilang paghahanda sa sentrong selebrasyon ng kapistahan ni San Juan Bautista. Sinabi ni Mayor Francis Zamora na isang araw na mas maagang isasagawa ang Wata Wata Parade Street, ang Wata Wata Parade, ang street dance competition, at ang Festival Queen competition. Layunin ng hakbang na ito mabigyan ng sapat na espasyo at panahon ang traditional na basaan na as in basahan, yung basaan talaga as in yung iba nag-spray, yung iba nagkinahagi-nahagisan po kayo nung yung parang yung pang ano ba pang ice at iba pang pangunahing programa sa mismong araw ng kapistahan sa June 24, 2026. Manatili naman tampok sa pagdiriwa ang mga aktibidad gaya ng Santo Tao Float Competition, Barangay Best Boot Competition, at ang inaabangan Wata Wata Basaan at Street Party. Kaya iwas po kayo para hindi kayo mabasa upang maiwasan ang kaguluhan at maprotektahan ang mga hindi kalahok na selebrasyon. Nagtalaga ang lungsod ng opisyal na basaan zone. So meron isang area talaga pag dumaan ka, babasain ka talaga sa kahabaan ng Pinaglabanan Street mula M. Domingo Street hanggang P. Guevara Street. Kaya itong lugar na to, iwasan po ninyo ha kung ayaw ninyo mabasa. Uulitin ko po, nagtalaga ang lungsod ng opisyal na basaan zone sa kahabaan ng Pinaglabanan Street mula M. Domingo Street hanggang P. Guevara Street. Sa lugar na ito lamang papayagan ang malawakang pagbubuhos ng tubig mula alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. So 7 a.m. to 2 p.m. Sa araw ng kapistahan. Matatandaan ilang beses nang nakaranas ng batikos ang Wata Wata Festival dahil sa mga insidente na sa pilitang pangbabasa sa mga dumaraan kabilang ang mga manggagawa, estudyante, delivery riders, motorista at iba pang walang intensyon pakilahok sa tradisyon. Nagdudulot din ito ng reklamo dahil sa pagkasira ng mga cellphone, laptop, dokumento, uniforme at iba pang personal ng kagabitan, lalo na yung papasok pa lang ng opisina. So nabasa na sila, paano na sila papasok, di ba? Dahil dito, muli nga nagpaalala ang lokal na pamahalaan na ang pagdiriwang ay dapat manatiling masaya, ngunit may paggalang sa karapatan ng bawat isa. Ayon sa mga opisyal ng lungsod, hindi dapat pilitin ang sino man na mabasa kung hindi nila nais makilaw sa aktibidad. Inaasahan ding magiging mas mahigpit ang pagpapatupad ng mga alintuntunin ngayong taon at tulong ng mga pulis, traffic enforcers, barangay officials
at mag-volunteer upang matiyak ang kaayusan ng pagdiriwang. Ang Wata Wata Festival ay isa sa mga pinakamagandang tradisyon pagkultura sa Kalathan, Maynila. Nagsimula ito bilang paggudita kay San Juan Bautista na ayon sa tradisyonal Kristiyano ay nagbinyag sa Panginoong Yesus Kristo gamit ang tubig sa Ilog Jordan. Dahil dito, naging simbolo ng paglilinis, pagbabasbas at panibagong simula ang tubig sa taunang pagdiriwang. Sa kabila ng mas controversial kinakaharap nito sa mga nakalipas na taon, umaasa ang pamahalaan lungsod na sa pamamagitan ng bagong patakaran at itinalagang basaan zone ay mapapanatili ang makulay na tradisyon habang pinangangalagaan ang kaligtasan at kapakanan ng publiko. So, yan po, inulit ko po, bukas na yan June 24. Ito po ay araw talaga, araw ng, kumbaga yun, dito nag-enjoy lalo na yung mga bata, ay yung mga teenager. Dito sila nag-enjoy yung itong basaan na to. Kapag meron silang nabasa, tuwang-tuwa sila. Pero siyempre, iba naman galit na galit, lalo na yung mga papasok sa trabaho na o kaya naman yun nga, nabanggit ko kanina, yung bag nila hindi waterproof. So pagka ano na yung laptop nila nabasa. So okay yung cellphone nila hindi din kasi may cellphone naman na hindi waterproof, 'di ba? So kaya maraming nagagalit lalo na yung ano, okay lang sa tapos minsan yung tubig na ginagamit nila may mabaho pa kaya maraming talagang galit na galit. Kaya upang maiwasan ang kaguluhan at maprotektahan ang hindi kalahok sa selebrasyon yun ayaw talaga yung mga ayaw ayaw mabasa, wag naman niyo babasain. Pero para sa akin naman, iwasan na lang ninyo, total nagbigay naman ng anunsyo ang San Juan na itong lugar na 'to iwasan na lang ninyo. Wag na lang kayo dadaan do'n lalo na kapag yung sasakyan niyo ay walang bintana, hindi niyo maisarado. Talaga 'pag doon na yung tinitingnan nila kung saan sila puwedeng yung kumbaga kung sino puwede nilang basain, di ba? So, yung meron 'di ba dati meron pa yung ginagamit nila yung parang basuka na laruan na pang yung mga ginagamit ng bata pero mga matatanda ng gumagamit. Kaya inuulit ko po na talaga ang lungsod na opisyal na basaan zone. Ito po yung kung saan area talagang mababasa kayo pag kayo ay dumaan. Ito sa kahabaan ng Pinaglabanan Street mula N. Domingo Street hanggang P. Guevara Street. Tapos ito po ay ang start ng basaan ay magsisimula ng 7 ng umaga tapos hanggang 2:00 ng hapon. 7 AM to 2 PM. Bukas na po 'to. Ito po ay araw ng kapistahan. Kaya yan na isang special announcement po para sa inyong lahat. At nais na natin na magpaalam na po sa inyo. At sana po marami po kayong napulot na atin na i-share today. At maraming salamat po sa inyong pagkikinig at panunood sa ating programa. Naway ay may napulot kayong kaalaman na maaari ninyo magamit para sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Ang tamang impormasyon at maagad na aksyon ang susi sa maayos na serbisyo. Kung kayo po ay may mga katanungan, suhestyon o nais ipaabot na concern, patuloy lamang po kayo makipag-ugnayan sa atin sa pamamagitan ng ating official official Facebook page at sa ating YouTube channel. Dahil nais na natin, teka, anong oras na po? Ang time check natin. Time check, ang oras sa buong Pilipinas ay ganap ng 9:57 ng umaga. Ito po ay nihatid sa atin ng Pag-ibig Fund, tapat na serbisyo mula sa puso. Kaya po ang ating programa
ay ang health and travel at serbisyo publiko ay inihatid sa atin ng Pag-ibig Fund. Dapat na serbisyo mula sa puso. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Ako muli si Dr. Hilda Ong. Ang serbisyo ay mabilis, maasahan at may malasakit. Hanggang sa muli natin pagsasama bukas dito sa Health and Travel at Serbisyo Publiko. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Bye! Health